Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Marami akong natanggap ng mga katanungan galing po sa inyo. Isa na po dito ang si Nestor Cordova. Sabi po niya, ask ko lang, kailan po ang payout sa Quezon City senior citizens? Attention sa lahat ng mga senior citizens. May payout releasing na po. Payout schedule sa January 5, 2026. Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Isa sa mga lugar na mag-payout ay ang Pangantukan, Bukidnon, Philippines sa January 5. Ito po yung announcement. Magbabalik na po ang releasing ng local senior social pension ngayong January 5, 2026. Araw po yan ng Lunes sa munisipyo po ng Pangantukan. Note po, paalala sa lahat ng presidente, ipaalam po sa lahat po ng miyembro ang kanila pong magkuha sa lokal na pamahalaan para po meron po silang information galing po dito. Ngayon po ay sasagutin ko ang mga katanungan. Sabi po dito, Sir, sana itinong po sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Wala pa pong announcement as of this moment. Ask ko lang po, kailan po ang payout sa Quezon City? Senior Citizen Indigent, as of now po wala pa. Fake po ba yan? Birthday gift at bonus. Ang sinasabi, wala naman. Wala pa pong schedule. Pero totoo pong sinasabi ko na ang mag-payout po ay para po sa mga senior citizens na pensioners sa social pension for indigent senior citizens, at meron din sa other LGU na meron po silang pag-gift sa magpe-birthday ng mga seniors. Hindi naman lahat ng senior citizen naka-receive niyan. Opo, as long as pag-apply ka po nito ay maging qualified ka. Kung nasabi yung mga nakasaad po sa aking vlog ay kwalipikado ka po at yun po ay kasali po kayo or yung lola nyo. At yun lamang po ang ating mag-payout sa social pension sa LGU sa January 5, 2025. At sa mga nasasabing fake po ito, hindi po ito fake. Totoo po itong sinasabi ko. Ito po ay direct to the point na pinapalam sa inyo na ang social pension for indigent senior citizens ay isang ganap po na batas. At ito ay para po sa mga qualified senior citizens po. At ngayon po, para po aware kayo sa mga dapat yung dadalhin ng mga requirements, ipapaalam ko po sa inyo lahat-lahat na sa gayon ay meron kayo idea kung ano yung dapat yung dalhin at i-comply. Senior citizens or beneficiaryo ang kukuha ng kanyang payout, isang malinaw na photocopy or Xerox ng senior citizens ID na mayroong 3 original na pirma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatiling presentable ang mga dokumento, ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiary ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmumula sa MSWDO, CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda at thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Komplituhin ang mga hinihinging lagda at thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO,
CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO. Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number. Isang malinaw na photocopy ng government issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na 3 original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng inyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po, sumunod sa mga alituntunin ng payout. At yun po. At yun po ang kumpletong detalye na ating nalalaman ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta, panunood po sa ating mga ina-upload na vlogs. Umabot na po tayo sa 70,000 subscribers. Maraming salamat po and God bless us all. Gawin natin 100K. Kaya ba? Salamat!